Dahil wala nang kabisa-bisa ito. What's up mga kaibigan? Gagamitin na natin ang e-bike at bukas ay bawal na. Sasamantalahin natin, mag-road trip muna tayo. December 1 to 5 ay maninita na. Yan po ating service. Bagong bago. For sale na po yan. For sale na po ang ating Tamaraw. Dahil wala nang kabisa-bisa ito. So, i-road trip na po natin mga kaibigan. Habang pwede pa. Ngayon ay November 30. Bukas bawal na. Bibenta ko na rin. So yan nga mga kaibigan. Ito ang last day na pwede natin gamitin ito sa highway na. Sabi ng batas. Kaya ibabago-bago ko rin bili. Nasulit. Mapapabenta pa. Wala na yung bibili. So malaking bagay rin mga kaibigan sa lalo na pag sundo-sundo sa estudyante. Malaking tipid. Ay bakit nyo ipagbabawal? Pag motor, napakadelikado ang motor sa bata. Ay dito. Pag yan may bubong na, pwede pa magdala ang nanay at mga lolas na susundo at lolo. Ano masasabi mo? So ngayon, dahil po, may e-bike pa ang aking tito. Pink na pink. Gusto ko huya. Ang tito Inday, shout out sa iyo. So lilinawin lang natin mga kaibigan. Kasi sabi, bawal. Hindi naman yung bawal. Sabi ko, ng LTO ay sa national road lang naman. Bawal. Pwede naman siguro tumawid. Ano? Doon tayo iiwan sa national road. Bis na tayo magmumutog na magkabilay tangwa. Hindi na ako sa e-bike. Bilis-bilisan na, pakibilis-bilisan. Hey! Kahit barangay road, so pwede pa tayo mag-e-bike. Saka ang benefits po ng e-bike, bukod sa na pwedeng mundo ang mga nanay at magulang at lola, ay eco-friendly pa. Walang kausok-usok na tayong usok na makaka-apekto sa ating ozone layer. Tipid pa sa gasolina o kaya diesel. Ay mayat kaya na tumas ang diesel. So, ay wala ang tipid na rin. Pag nag-tricycle ka naman, ang pinakamahina, 50 isang biyahe. Ay sige, balikan na 100. Yan yung lang namin na e-bike users. Una-una, mahal ang gasolina. Kaya ang e-bike, napakatipid. I-charge mo lang para kang may cellphone. Nanawagan kami diyan kay USEC ng LTO. Baka yung makukonsidera. Dahil hindi naman ho lahat nakakabili ng motor o kaya ay sasakyan. Ang inyong e-bike ay pinag-ipunan pa ng iba. Para ho makatipid sa gasolina na napakamahal. Ano? Ano? Tama. Aking iPhone. Tama. Hindi kasi may nabasa din sa post. Ano Yung na context, nag-iipon sila either sasakyan, kahit second hand, or e-bike. Okay. Ngayon, dahil nga nanganak siya, so kukulangan na sa sasakyan. So nag-e-bike na. O para pagsundo din sa kanyang panganay na anak. Ngayon, dahil hindi na din magagamit, paano nga naman iyon? Kaya nga po. Ay, ang bumili kaya kami ay bumili ng e-bike para makatipid. Sa totoo lang. Oo nga ho, may mga aksidente ang naka-e-bike. Tinumuto ko yan. Ang dami ho din na aksidente sa motor. Yan ho ay nasa nagmamanihaw, mga kaibigan. Kung ikay disiplinado magmanihaw, ay hindi ka ma-aksidente. Ay, yun lang, masasabi ko, ay bahala na kayo. Kami ka pupunta muna sa highway ngayon. Ay, last daan ko na sa highway. Hindi naman, kalaking tipid. Ako magdadala ng sasakyan. 200 ang aking igagas. Ay, wala, nag-checks lang ako. Yun, ay bahala na kayo mga kaibigan. Ay, ako'y sama yata ang loob. Sa magsawa ng loob. At kabibili lang, ilang buwan pa lang karo. Hindi pa ba yan? Sa istangan. Kaya yan mga kaibigan, paligid kami. Napakalaking convenience. May kubaw. Mamaya na ulit. Bye-bye.